Marshall Peak, Kabanata 4737. Perpektong tugma. Ang Small Stone World ay walang alinlangan na isang napakahalagang kayamanan para kay Yang Kai. Sa muling pagtingin sa walang takot na Small Stone Race, habang inosente at walang muwang, mayroon din silang liwanag ng kayamanan sa kanila ngayon. Upang makamit ang kanyang layunin, kakailanganin ni Yang Kai na lumipat ng sapat na Small Stone Race sa kanyang miniature universe, kaya naman, hindi siya nagdalawang isip at kumilos kaagad. Ang Small Stone Race ay may napakalaking populasyon sa Small Stone World, na may maraming angkan na may iba't ibang laki na nakakalat sa Universe World. Ang mas malalaking clans ay maaaring mula sa 10,000 hanggang 100,000. Sa kaibahan, ang mas maliliit na clans ay maaaring ilang daan lamang ang bilang. Ang Small Stone Race clan na dati niyang dinala sa kanyang miniature universe ay maaaring ituring na medyo maliit na clan. Sa sumunod na buwan, naglakbay si Yang Kai sa paligid ng miniature universe world at nangolekta ng maraming Small Stone Race clans sa kanyang miniature universe. Ang populasyon ng Small Stone Race sa kanyang miniature universe ay umabot na sa halos 10 milyon nang matapos ang buwan. Nang maabot niya ang numerong ito, sa wakas ay tumigil si Yang Kai. Ito ay hindi nais na kumuha ng higit pa. Kung maaari, gusto niyang kolektahin ang lahat ng Small Stone Race sa Small Stone World sa kanyang miniature universe. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, mawawalan ng pundasyon ang pinagyaman na lupain ng paglilinang na ang Small Stone World. Ang mga ganitong benepisyo ay hindi niya matamasa ng mag-isa. Ang kailangan ni Yang Kai na malaman ngayon ay kung paano palawakin ang populasyon ng Small Stone Race. Ang paglaki ng iba't ibang Small Stone Race clans ay pangunahing nakadepende sa reproductive ability ng Stone King. Sa aspetong ito, sila ay katulad ng mga langgam. Napagmasdan noon ni Yang Kai ang isang haring bato na nilalamon ang lahat ng uri ng ores at maging ang mga sirang katawan ng kanilang sariling mga angkan upang makakuha ng lakas para magparami. Kaya makikita na ang Stone Kings ay hindi mapili sa kanilang pagkain. Kahit na ang karaniwang mineral ay maaaring kainin, kaya ano pa ang maaari nilang kainin? Paano kung sila ay pinakain ng cultivation materials ng iba't ibang grado? Magbibigay ba iyon ng mas malaking kakayahan sa reproduktibo sa Stone King? Ang Small Stone World ay malamang na naglalaman ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa nakaraan, ito lamang na ang lahat ng mga mapagkukunan ng paglilinang ay kinain ng Small Stone Race. Iyon ang dahilan kung bakit si Yuhi at ang iba ay walang mahanap na anumang bagay na may halaga sa Small Stone World. Ang tanging nahanap nila ay ang kakaibang pag-iral na pinangalanan nilang Small Stone Race. Hinati ni Yang Kai ang isang soul clone sa loob ng kanyang miniature universe at tumayo sa loob ng pugad ng paunang Small Stone Race clan. Sa isang kislap ng kanyang pag-iisip, isang piraso ng maputlang gintong ore ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isang third-grade metal element na materyal na hindi ganoon kataas ang halaga. Noong una ay gusto niyang subukan kung ang Small Stone Race ay magiging interesado sa naturang materyal, ngunit paano niya nalaman na ang lahat ng Small Stone Race clansmen sa pugad ay magre-react sa sandaling makuha niya ang item na ito. Ang hindi mabilang na mga angkan ng Small Stone Race ay tila may naamoy sa hangin, at lahat sila ay ibinaling ang kanilang mga tingin sa kanyang direksyon. Maging ang mga elite guard na nagpapatrolya sa paligid ng Stone King ay tumigil at tumingin sa kanyang direksyon. Samantala, ang mataba at namamaga na Stone King, na karaniwang walang lakas na kumilos ng mag-isa, ay nagbigay ng kakaibang sigaw na tila lubhang apurahan. Hindi napigilan ni Yang Kai na itaas ang kanyang kilay sa nakita. Gayunpaman, pinatunayan ng sitwasyong ito na tama ang kanyang haka-haka. Sa susunod na sandali, isang makapal na alon ng Small Stone Race clansmen ang bumuhos patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon tulad ng mga alon ng tubig at pinalibutan siya ng mahigpit sa isang kisap mata. Nagmamadaling binitawan ni Yang Kai ang materyal sa kanyang kamay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang gaanong pag-aagawan sa materyal dahil ang isa sa mga angkan ng Small Stone Race ay nagkataong nagtaas ng kamay at nahuli ang materyal na kasing laki ng kamao, na pagkatapos ay mabilis niyang sinugod ang Stone King. Ilang sandali pa, nakarating na siya sa harap ng Stone King. Nakataas ang materyal sa kanyang kamay na parang nag-aalok ng isang kayamanan, inihatid niya ang materyal sa bibig ng Stone King. Kumagat ang Stone King, pagkatapos ay kasunod ng ilang mga tunog ng crunching, lumunok siya. Samantala, binigyang pansin ni Yang Kai ang mga pagbabago sa Stone King. Ang mga epekto ay halos madalian.
Mabilis na nagsimulang manginig ang Stone King matapos ubusin ang materyal na third-grade metal element. Katulad ng naobserbahan ni Yang Kai kanina, tila pumikit siya ng malakas at ilang sandali pa, nahulog ang isang batong itlog mula sa kanyang likuran na nasuspine sa hangin na may mahinang pop. Ang angka ng small stone race na naghihintay sa ibaba ay kinuha ang batong itlog at inilagay ito sa espesyal na kuweba. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga galaw ng haring bato. Ang kanyang matabang katawan ay patuloy na nanginginig, lumalawak at kumukuha sa pagitan. Pagkatapos ng kalahating tasa ng tsaa, isa pang batong itlog ang lumabas. Ang cycle na ito ay nagpatuloy ng walang tigil sa susunod na 2 oras. Hanggang sa makagawa siya ng halos 40 batong itlog ay sa wakas ay tumigil siya. Tuwang-tuwang nanood si Yang Kai, nakaramdam ng labis na pananabik sa loob. Gaya ng hula ko, ang cultivation materials ng iba't ibang grado ay naging lubhang kapaki-pakinabang para sa reproduction ng small stone race. Kung ang isang material na third grade lamang ay sapat na upang pasiglahin ang Stone King na makagawa ng mga 40 stone egg, kung gayon ang isang 4th grade o 5th grade na material ay tiyak na makakapagdulot ng mas maraming itlog ng bato. Sa makatuwid, naglabas si Yang Kai ng material na 4th grade na sinundan ng isang material na 5th grade para ipack-in sa Stone King. Ang mga resulta ng kanyang mga eksperimento ay nagpakita na ang kanyang haka-haka ay tama. Matapos kainin ang material na 4th grade, gumawa ang Stone King ng higit sa 130 itlog ng bato. Sa kabilang banda, nagparami siya ng walang tigil sa loob ng ilang araw upang makabuo ng higit sa 500 itlog ng bato pagkatapos kumain ng material na 5th grade. Sa makatuwid, ang isyu sa pagpaparami ng small stone race ay maaaring ituring na lutesin. Hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagpapalawak ng populasyon ng small stone race hanggat ang Stone King ay nabigyan ng sapat na cultivation resources. Bukod dito, ang pagdami ng populasyon ng small stone race ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa parehong pamana ng miniature universe ni Yang Kai at ng small stone world. Magkagayunman, may natuklasan si Yang Kai mula sa kanyang eksperimento. Ang pagpapakain sa Stone King 4th grade at 5th grade na materyales ay hindi cost-effective. Pagdating sa mga materyales ng iba't ibang grado, ang halaga ng mga materyales na 1 grado na mas mataas sa pangkalahatan ay 10 beses ang halaga ng mga materyales na 1 grado na mas mababa. Sa paghahambing, ang bilang ng mga batong itlog na ginawa ng Stone King pagkatapos kumain ng 3rd grade, 4th grade, at 5th grade na materyales ay mas mababa sa 10 beses ang pagkakaiba. Nang kumain ang Stone King ng materyal na 3rd grade, nakagawa siya ng mga 40 itlog ng bato. Sa kabaligtaran, sa isang materyal na 4th grade ay nakagawa siya ng bahagyang higit sa 130 mga itlog ng bato, samantalang sa isang materyal na 5th grade ay nakagawa siya ng bahagyang higit sa 500 mga itlog ng bato. Mayroon lamang 3 hanggang 4 na beses na pagkakaiba sa pagitan ng mga resultang ito, na lubhang hindi naaayon sa pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng mga materyales mismo. Sa paghahambing, ang pagpapakain sa Stone King ng 3rd grade na mga materyales ay ang pinaka-epektibo sa ngayon. Iyon ay dahil mas mataas ang pagganap sa gastos at ang mga materyales sa 3rd grade ay karaniwang mas marami. Ang Voidland mismo ay may malaking pangangailangan para sa mga materyales na 4th grade at 5th grade. Maging ito ay para sa paglilinang ng mga alagad o pagsulong, ang mga materyales na ito ay lahat ay gagana. Si Yang Kai ay walang anumang 1st grade o 2nd grade na materyales sa kanyang pag-aari, kaya hindi siya makapag-eksperimento sa mga ito. Gayunpaman, ayon sa gana ng Stone King na hindi kailanman tumanggi sa anuman, ang mga materyales sa 1st grade at 2nd grade ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang din. Nakolekta niya ang halos 1,000 small stone race clans sa kanyang miniature universe noong 1 buwan, at dahil ang bawat clan ay may sariling Stone King, mayroong mahigit 1,000 Stone Kings sa kanyang miniature universe. Kung gusto niyang alagaan ang mga clans at palawakin ang kanilang populasyon sa pamamagitan ng reproduction, tiyak na kakailanganin niya ng malaking halaga ng cultivation resources. Hindi pa banggitin, ang small stone race sa small stone world ay kailangan ding pangalagaan. Sa kabutihang palad, ang High Heaven Palace at Voidland ay may malalaking negosyo at masaganang mapagkukunan, kaya magkano ang presyong ito kumpara sa mga benepisyong maaaring makuha sa hinaharap. Bukod pa rito, ang Stone Kings ay hindi mapili sa cultivation resources. Maaaring gamitin ang lahat ng mga materyales sa 1st grade, 2nd grade, at 3rd grade. Higit sa lahat, ang mga materyales sa ibaba ng 3rd grade ay hindi gaanong mahalaga sa Heaven Opening Realm Masters.
Noong una ay naisip ni Yang Kai na ipadala ang mga materyales na ito sa Great Evolution Paradise at itapon ang lahat sa Good Fortune Divine Furnace upang makita kung makakakuha siya ng mga materyales na mas mataas ang grado, ngunit sa kabaligtaran, ngayon ay tila ginagamit ang mga ito para pakainin ang Stone Kings, ay isang mas mahusay na pagpipilian. Ang paghahagis ng mga materyales na ito sa Good Fortune Divine Furnace ay maaaring hindi magbunga ng anumang tubo bilang kapalit, ngunit ang pagpapakain sa Stone Kings ay tiyak na magreresulta sa higit pa sa Small Stone Race. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay may maraming materyal na sa kanyang pag-aari, kaya sa isang kislap ng kanyang pag-iisip, hinati niya ang lahat ng third grade na materyales sa 1,000 Stone Kings at inilagay ang mga mapagkukunang ito sa kani-kanilang mga pugad. Noon lang niya binawi ang kanyang soul clone. Sa loob ng bamboo building, dahan-daang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Sina Yuhi at Joya ay nagmumuni-muni at naglilinang sa tabi niya. Ginaising niya silang dalawa at sinabing, "Naisip ko na ang sitwasyon sa Small Stone World." Agad na tumingin sa kanya ang dalawang babae na may pagtataka, kaya ipinaliwanag niya sa kanila ang kanyang mga eksperimento at haka-haka. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Yang Kai, ipinakita nila ang pag-unawa. Nahulaan nila na ang kakaibang cultivation environment ng Small Stone World ay malapit na nauugnay sa Small Stone Race, ngunit dahil walang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa Voidland, wala silang paraan para makolekta ang Small Stone Race sa kanilang miniature universe para sa pagmamasid at hindi makumpirma ang kanilang hypothesis. Walang alinlangang kinumpirma ng mga salita ni Yang Kai ang kanilang mga naunang haka-haka, at sa sandaling ito lamang nila naunawaan ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng Small Stone World. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagkakaroon ng Small Stone Race. Kailangan nating palawakin ang populasyon ng Small Stone Race. Upang makontrol ang kanilang populasyon, umabot pa sila sa digmaan sa pagitan ng bawat isa upang mabawasan ang kanilang bilang. Iyon ay nagpapahiwatig na sila ay likas na napagtanto na ang mga materyales sa mundong ito ay hindi susuporta sa kanila ng mas matagal. Wala silang paraan para umalis sa Small Stone World upang maghanap ng mga mapagkukunan, ngunit iba ito kung tumulong tayo. Medyo nasasabik na sabi ni Yang Kai. Nakagawa na ako ng ilang mga eksperimento. Ang isang Stone King ay nagsilang ng 12 ng mga itlog ng bato pagkatapos kumain ng 3rd grade na materyal at higit sa 100 Stone Egg pagkatapos kumain ng 4th grade na materyal. Hanggat may sapat na supply ang mga mapagkukunan, hindi magiging problema ang pagtulong sa kanila na mapalawak ang kanilang populasyon. Kapag ang populasyon ng Small Stone Race sa mundong ito ay tumaas sa isang tiyak na antas, ang world force ay magiging mas masagana. Kapag nangyari iyon, masusuportahan ng mundo na ito ang higit sa 2 6th grade Heaven Opening Realm Masters na naglilinang sa parehong oras. Maaari pang ang 10 o higit pang mga masters ang mag-cultivate dito ng sabay. Ang lugar na ito ay magiging isang tunay na cultivation paradise kung saan ang sinumang Heaven Opening Realm Master ay maaaring mabilis na mapabuti ang kanilang cultivation. Gayun din, ang mga benepisyong dulot ng Small Stone Race ay nagiging mas malaki kung kinokolekta natin ang mga ito at itataas ang mga ito sa ating miniature universe. Kung ikukumpara sa pagpapalaki ng parehong bilang ng iba pang nabubuhay na nilalang, nagdudulot sila ng 10 beses na higit na pakinabang sa miniature universe. Parehong alam ni na Yuhi at Joya na ang miniature universe ni Yang Kai ay ganap na nagkatawang tao, kaya agad na nagningning ang kanilang magagandang mata nang marinig ang mga salitang iyon. Sinabi ni Joya. Natuklasan namin dati ang isa sa 12 minor universe pillars, ang Profound Yin Bamboo, sa New Great Territory, at ngayon, mayroon na tayong Small Stone Race. Perpektong tugma sila. Katulad nito, tumanggaw si Yuhi. Sa pamamagitan ng Profound Yin Bamboo na sumusuporta sa ating miniature universe, sila ay magiging mas matatag. Kung tayo ay magpapalaki ng ilang Small Stone Race sa ating miniature universe bukod pa dyan, ang ating pamana ay patuloy na tataas kahit na walang oras upang linangin. Nagpalitan ng tingin ang dalawang babae sa isa't isa at halos maisip ang eksena sa hindi masyadong malayong hinaharap kung saan inilagay ng lahat ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa Voidland at High Heaven Palace ang dalawang kayamanan na ito sa kanilang miniature universe. Higit sa lahat, ang Profound Yin Bamboo at ang Small Stone Race ay maaaring linangin, kaya hanggat ang mga mapagkukunang ito ay pinangangasiwaan ng mabuti, masasabing hindi mauubos ang mga ito. Dahil ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa Voidland at High Heaven Palace ay nagtatamasa ng ganitong mga pakinabang, paano magkakaroon ng anumang mga alalahanin para sa hinaharap? Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong magsumikap at sumulong sa 7th grade Heaven Opening Realm sa lalong madaling panahon. Natawa si Yang Kai. Ngunit,
Ang pangunahing prioridad sa ngayon ay ang kumuha ng ilang supply mula sa High Heaven Palace. Lumingon si Yang Kai kay Yuhi. Yuhi, pumunta at bisitahin ang head manager. Ipunan ang lahat ng mga materyales sa third grade at sa ibaba na hindi ginagamit ng High Heaven Palace sa ngayon at dalhin ang mga ito dito. Marshall Peak, Kabanata 4738. Pamamahala sa Small Stone Race. Mabuti. Tumango si Yuhi at nagmamadaling tumalikod para umalis. Alam niya na ang bagay na ito ay dapat hawakan sa lalong madaling panahon. Kung mas maaga silang namuhunan sa pakikipagsapalaran na ito, mas maaga silang lahat ay makikinabang sa Small Stone World. Lumingon si Yang Kai kay Joya. Kailangan mo ring maglakbay. Hanapin ang lahat ng mga tao na naggalugad sa malapit na lugar at hilingin sa kanila na ipadala ang lahat ng mga na-harvest na materyales sa third grade at sa ibaba. Bilang karagdagan, ihatid ang mensahe sa lahat. Mula ngayon, ang lahat ng mga materyales sa third grade at sa ibaba na inaani ay ihahatid dito. Hindi na kailangang ibalik sila sa High Heaven Palace. Ang pag-aalaga sa Small Stone Race ay isang pangmatagalang proyekto. Ang prosesong ito ay tiyak na makakakonsumo ng maraming mapagkukunan sa hinaharap, ngunit ang bagong Great Territory ay dapat na matugunan ang mga kinakailangang ito. Sa anumang kaso, ang halaga ng mga materyales sa third grade at sa ibaba ay hindi ganoon kalaki. Ang paggamit ng mga ito sa Small Stone World ay magiging perpekto. Tumango si Joya. Hindi malayo dito si Big Brother at ang iba pa. Pupunta ako dyan ngayon. Ang Big Brother, na tinutukoy niya ay walang iba kundi si Mauzi. Naghintay si Yang Kai sa lugar ng halos 3 araw. Pagkatapos, isang malaking barko ang bumagsak sa mga ulap at lumipad sa kalagitnaan ng hangin. Ilang figure ang lumipad palabas mula sa barkong iyon at pumunta sa direksyong ito. Nang lumapit ang mga figurang iyon, sabay-sabay na yumuko sina Mauzi, Gengqing, at Joya. Sect Master, tumango si Yang Kai. Sigurado akong alam mo na ang sitwasyon. Tuwang-tuwang sinabi ni Mauzi. Narinig namin ang tungkol sa balita. Sect Master, anong gagawin natin ngayon? Hindi niya maiwasang maging masigasig. Kung ang bagay na may kaugnayan sa Small Stone World ay hahawakan ng maayos, ito ay makikinabang sa lahat ng Heaven Opening Realm Masters sa ilalim ng utos ni Yang Kai. Isang hakbang na lang ang layo ni Mauzi mula sa 7th grade Heaven Opening Realm, kaya kung kaya niyang linangin ang Small Stone World, tiyak na mas mabilis siyang makakasulong. Ilang materyales sa 3rd grade at sa ibaba ang mayroon ka rito? Tanong ni Yang Kai. Nagulat si Mauzi ng isang numero. Napataas ang kilay ni Yang Kai nang marinig ang numero at nagkomento. Marami iyan. Malamang magtatagal ito ng medyo matagal. Si Yuhi ay pabalik na sa High Heaven Palace, kaya hindi rin magtatagal bago siya bumalik na may dalang higit pang mga materyales. Makalipas ang ilang sandali, 12 ng Heaven Opening Realms ng iba't ibang grado ang lumipad palabas mula sa barko. Nagdala sila ng iba't ibang dami ng mga materyales sa 3rd grade at sa ibaba at nagsimulang ikalat ang mga ito sa Small Stone World upang pakainin ang mga Stone Kings. Hindi rin nagtagal si Mauzi at ang iba pa. Nang bumalik ang lahat ng miyembro, muli silang naglakbay at nagtungo ng mas malalim sa New Great Territory upang ipagpatuloy ang pagpapaunlad sa hangganang lupaing ito. Matapos maghintay ng isa pang buwan o higit pa, sa wakas ay bumalik si Yuhi kasama si Hua Qingxi. Ang bagay tungkol sa Small Stone World ay napakahalaga. Hindi dahil hindi binigyang pansin ni Hua Qingxi ang bagay na ito noong nakaraan, sa halip ay hindi niya naiintindihan ang partikular na sitwasyon dito. Ngayong natuklasan na ni Yang Kai ang katotohanan, natural lang na gusto niyang imbestigahan ng personal ang sitwasyon. Nagdala pa sila ng mga materyales sa paglalakbay na ito. Ang lahat ng mga materyales sa 3rd grade at sa ibaba na nakaimbak sa High Heaven Palace sa lahat ng mga taon na ito ay dinala. Kaya naman, ang bilang ay katakataka. Higit pa rito, inutusan ni Hua Qingxi ang kanyang mga nasasakupan na gumawa ng malakihang pagbili ng mga materyales sa 3rd grade at pababa mula sa High Heaven Star City. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe sa Voidland upang maihatid din nila ang mga materyales sa 3rd grade at pababa sa Small Stone World. Ang mga materyales sa 3rd grade at mas mababa ay napakarami sa 3,000 worlds, ngunit bukod sa mga materyales ng 3rd grade, ang mga materyales sa 1st grade at 2nd grade ay karaniwang walang halaga. Kung ang isang cultivator ay may kakayahan na sumulong sa Heaven Opening Realm, sa pangkalahatan ay hindi magiging mahirap para sa kanila na direktang umakyat sa 3rd grade Heaven Opening Realm sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Tanging ang mga may kakayahan ay masyadong mahirap o hindi makakuha ng mga materyales sa pagtatanim ang pipiliin na sumulong sa 1st grade o 2nd grade Heaven Opening Realm.
Para sa kadahilanang iyon, palaging magkakaroon ng malaking surplus ng first grade at second grade na materyales anuman ang sect o great territory. Natural, hindi mahirap para sa High Heaven Palace na makuha ang mga materyales na ito. Tiyak na maraming tao ang handang magbenta ng mga materyales na low grade na nasa kanila. Personal na nagpunta si Hua Qingxi upang imbestigahan ang ilang small stone race nests at nasaksihan kung paano nagparami ang Stone Kings pagkatapos kainin ang mga materyales gamit ang kanyang sariling mga mata. Kaya naman, hindi niya maiwasang mamangha. Binabasbasan ng langit ang High Heaven Palace at Voidland. Hindi siya makapaniwala na ang New Great Territory ay magkakaroon ng kakaibang buhay na nilalang tulad ng small stone race. Sa hinaharap, halos imposible para sa paglilinang ng Heaven Opening Realm Masters mula sa High Heaven Palace at Voidland na mabagal na umunlad. Lumapit si Hua Qingxi kay Yang Kai na abala sa pagtatrabaho at nagpahayag. Sect Master, natatakot ako na kailangan natin ng itinalagang tao upang pamahalaan ang Small Detone World. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang trabaho at tumango bilang pagsang-ayon. Iyon din ang iniisip ko. Kakausapin ko lang sana ang bagay na ito sa iyo. Napakalaki ng populasyon ng Small Stone Race, at kung gusto nilang mabilis na dumami ang Small Stone Race at palawakin pa ang kanilang populasyon, kakailanganin nilang magkaroon ng isang tao rito para patuloy na magpapakain sa kanila sa isang regular na schedule. Para sa layuning iyon, kakailanganin nila ang isang itinalagang tao upang pamahalaan ang bagay na ito. Ano sa tingin mo? Tanong ni Yang Kai. Mabilis na sumagot si Hua Qingxi, naglibot ako sa Small Stone World nitong mga nakaraang araw. Ang Universe World ay napakalawak na ang lupain ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Star Boundary. Kung nais mong pamahalaan ang lugar na ito, kakailanganin mo ng hindi bababa sa 20 Masters na naruroon sa lahat ng oras. Ang mungkahi ko ay hatiin ang Small Stone World sa 20 rehiyon at pagkatapos ay pumili ng 20 3rd grade o 4th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa sect at italaga sila sa isang partikular na lugar. Sa ganitong paraan, hindi sila mapapapagod sa trabaho at magkakaroon ng panahon para mag-cultivate. Pinili ko ang 3rd grade o 4th grade Heaven Opening Realm Masters para sa gawaing ito dahil ang pamana ng Small Stone World ay hindi ganoon kalakas sa ngayon. Kung ang grado ay masyadong mataas, ang pagkonsumo kapag naglilinang sa mundo na ito ay magiging masyadong malaki. Maaaring makaapekto ito sa pagtaas ng pamana ng Small Stone World. Tumango si Yang Kai at sinabing, nagbigay ka ng malaking konsiderasyon sa bagay na ito, Head Manager. Mabuti, gagamit kami ng complement ng 10 3rd grade at 10 4th grade Heaven Opening Realm Masters. Ituturing namin itong isang benepisyo sa kanila. Napangiti si Hua Qingxi. Sigurado akong maraming tao ang sasabak sa pagkakataong pumunta rito. Ang Small Stone World ay napakahusay na kapaligiran ng paglilinang, kaya sino ang hindi gustong sumama? Kaya lang, ang High Heaven Palace ay nagsusumikap sa paggalugad at pagbuo ng New Great Territory, kaya halos lahat ng Heaven Opening Realm Masters ay ipinadala bilang isang resulta, na nag-iiwan ng halos walang pagkakataon na pumunta at maglinang sa Small Stone World kahit na nais nila. Ngunit ngayon, 20 tao ang kailangan para pamahalaan ang Small Stone World. Paanong hindi sila makakalaban para sa 20 spot na ito? Sa kasamaang palad, ang mahirap na gawain ng pagpili ng 20 tao na pupunta dito ay pag-aari niya. Siguro, hayaan natin silang magpalitan. Maaari kaming magtakda ng isang nakapirming tagal. Kapag nag-expire na ang tagal na iyon, iba na ang papalit. Bulong ni Hua Qingxi sa nag-iisip na tono. Maaari kang gumawa ng isang plano para sa bagay na ito sa iyong sarili. Ang sitwasyong ito ay pansamantala pa rin. Kapag ang populasyon ng Small Stone World ay tumaas sa isang tiyak na lawak, ang mga kondisyon sa mundo na ito ay tiyak na makakapagbigay kasiyahan sa higit pang mga taong nagtatanim dito ng sabay-sabay. Ang kota ay hindi magiging ganoong kompetisyon sa panahong iyon. Tumango si Hua Qingxi. Pagdating ng oras na iyon, magagamit ng mga disipulo ang kanilang sect contribution points para ipagpalit ang kwalifikasyon para makapasok sa Small Stone World. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Yang Kai, nakabuo si Hua Qingxi ng magaspang na ideya ng mga plano para sa hinaharap ng Small Stone World. Bigla siyang tumingin sa kanya at nagtanong, Sect Master, ano ang ginagawa mo? Dapat ba akong magpatawag ng mga tao para tulungan ka? Umiling lang si Yang Kai. Hindi makakatulong ang iba. Nagpaplano akong mag-set up ng Universe Array dito. Isang Universe Array. Nagningning ang mga mata ni Hua Qingxi sa kanyang sinabi. Siya ay palaging nananatili sa Star Boundary at sa pangkalahatan ay hindi kailanman gumawa ng isang hakbang sa labas, lalo na sa paglalakbay sa malawak na 3,000 mundo. Gayunpaman,
Hindi ito nangangahulugan na wala siyang karaniwang kaalaman tungkol sa outer universe. Natural lang na narinig niya ang Universe Array, na siyang gitnang Grand Array ng Universe Temples. Halos bawat great territory sa 3,000 mundo ay may sariling Universe Temple kung saan maaaring lumipat ang mga magsasaka, sa gayo'y bawasan ang kanilang oras ng paglalakbay sa isang makabuluhang margin. Nakakalungkot na marinig na ang mga Universe Temple ay mga sinaunang nilikha at ang Universe Array mismo ay nababalot ng misteryo. Dahil dito, ang ilang Universe Temple sa 3,000 worlds ay nawalan ng tungkulin bilang mga transit point dahil sa mahabang taon ng pagkasira dahil ang Cave Heavens at Paradises ay walang paraan upang ayusin ang mga ito. Hindi ako makapaniwala na may kakayahan ang Sectmaster na mag-ayos ng Universe Array dito. Hindi ba iyon nangangahulugan na nalaman na niya ang mga misteryo ng Universe Temple? Kung iyon ang kaso, ito ay isang malaking biyaya para sa High Heaven Palace. Sa isang Universe Temple na kumikilos bilang isang transit point, ang pagbuo ng New Great Territory ay tiyak na mas mabilis na uunlad. Mas magiging maginhawa para sa mga disipulo ng High Heaven Palace na maglakbay pabalik-balik. Ang pag-aayos ng isang Universe Array ay dapat na magastos, di ba? Sectmaster, kailangan mo ba ng anumang material na suporta? Tanong ni Hua Qingxi. Bago pumunta dito, kumuha na ako ng sapat na mga gamit sa second manager. Dapat ay may sapat na supply para mag-set up ng 3 array, kaya hindi ko na kailangan ng kahit ano sa ngayon. Pupunta ako sa iyo kung may kailangan ako. Tumanggo siya. Tama, biglang may naalala si Yang Kai. Ano ang naging reaksyon ng Cave Heavens and Paradises sa mga bagay na kinasasangkutan ng Good Fortune Divine Furnace? Mabilis na iniulat ni Hua Qingxi. Dumating si Elder Yu upang talakayin ang bagay na ito sa akin minsan, ngunit tila wala pang pinagkasunduan sa mga Cave Heavens at Paradises. Natawa si Yang Kai nang marinig ang mga salitang iyon. Siguradong hindi sila nagmamadali, tumanggo si Hua Qingxi. Medyo mahaba pa ang oras hanggang sa ganap na mag-mature ang mga disipulong na-recruit nila mula sa Star Boundary, kaya hindi sila nagmamadali. Buti, hayaan mo lang silang nakabitin. Walang pakialam na sagot ni Yang Kai. Sa anumang kaso, kasalukuyang ginagamit ng Voidland ang Good Fortune Divine Furnace, kaya habang tumatagal ang Cave Heavens and Paradises na magkaroon ng konsensus, mas maraming high-grade materials ang makukuha ng Voidland. Kung hindi, ang Voidland ay hindi magkakaroon ng turn kapag nagsimulang gamitin ng Cave Heavens and Paradises ang Good Fortune Divine Furnace. Sectmaster, kung magkasundo sila at muling pag-usapan ang bagay na ito sa akin, paano ako tutugan? Tanong ni Hua Qingxi. Habang nakatayo ang mga bagay, matagal nang hindi babalik si Yang Kai. Ang pag-aayos ng Universe Arrays ay hindi nangangahulugang isang magdamag na pagsisikap kung tutuusin. Matagal bago makumplito, nag-isip sandali si Yang Kai bago siya tumugon. Dapat makuha ang mga karapatang pumasok sa kanilang small source worlds para sa pagsasanay. Ang Voidland ay may napakaraming 6th grade Heaven Opening Realm Masters at magtatagal sila ng mahabang panahon para sumulong sa susunod na grado ng walang mga pagkakataon. Bukod dito, magkakaroon lamang ng higit pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na lalabas sa hinaharap. Ang kanilang panahon ng paglago ay maiikli ng malaki sa paggamit ng mga small source world. Para sa kadahilanang iyon, hindi na kailangang pag-usapan ang anuman kung tumanggi silang sumang-ayon sa puntong ito. Tumanggo siya, ipinagpatuloy niya. Walang dahilan para hindi sila magkasundo dahil ang Cave Heavens at Paradises ay may higit sa isang small source world. Karapatan lang na pumasok sa kanilang small source worlds isang beses sa bawat pagliko pagkatapos ng lahat. Walang dahilan para matigas ang ulo nilang tumanggi. Well, maaari tayong gumawa ng ilang konsesyon sa tagal na magagamit nila ang furnace. Ang nakaraang kondisyon na inaalok ko ay isang buwang karapatan ng paggamit bilang kapalit ng isang karapatan ng pagpasok sa small source world. Kung susubukan nilang talakayin muli ang bagay na ito sa iyo, 3 buwan na ang pinakadulo. Kahit kailan, at maghihintay sila sa aking pagbabalik. Naiintindihan ko, sinabi ni Hua Qingxi bilang pagkilala. Kaya't bahagyang ikan-away ni Yang Kai ang kanyang kamay. Mabuti, dapat kang bumalik sa iyong trabaho. Aalisin siya ng ginang na ito ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pumailan lang siya sa langit at bumalik sa pinanggalingan niya. Bilang head manager, maraming bagay ang kailangang harapin ni Hua Qingxi. Isinasantabi ang mga bagay tungkol sa malayong hinaharap, tinitingnan lamang ang malapit na termino, kailangan niyang pumili ng 20 Heaven Opening Realm Masters para pamahalaan ang Small Stone World, ayusin ang High Heaven Star City na bumili ng mga materyales sa 3rd grade at mas mababa, at makipag-ayos, kasama ang Cave Heavens at Paradises.
Karamihan sa mga pasanin ng High Heaven Palace ay nakasalalay sa kanyang mga payat na balikat. Marshall Peak, Kabanata 4739. Ang Profound Yin Bamboo. Sa kasalukuyang mga kakayahan ni Yang Kai, hindi hihigit sa kalahating araw para makapag-set up siya ng isang normal na sukat na space array na may sapat na mapagkukunan. Gayunpaman, inabot siya ng 3 buong buwan upang ayusin ang bagong Universe Array. Bagamat ang Universe Array at ang Space Array ay karaniwang nagmula sa parehong pinagmulan at maraming pagkakatulad, ang Universe Array ay walang alinlangan na mas komplikado at sopistikado. Bilang karagdagan, nag-aayos si Yang Kai ng Universe Array sa unang pagkakataon. Dahil hindi siya pamilyar sa pamamaraan, paminsan-minsan ay nagkakamali siya at ang kanyang mga pagsisikap sa mga nakaraang araw ay magiging walang kabuluhan sa tuwing mangyayari iyon. Gayunpaman, natapos niya ang pag-set up ng unang Universe Array pagkatapos ng 3 buwan ng pagsusumikap. Ang Universe Array ay matatagpuan mismo sa Small Stone World, malapit sa Bamboo Building kung saan sina Yuhi, Julia, at ang iba pa. Gamit ang isang secret technique para iwanan ang kanyang imprint sa Grand Array, agad siyang pumailang-lang sa langit. Ngayong nakumpleto na ang Universe Array, ang susunod na hakbang ay upang i-verify ang mga epekto nito. Ang mga bagay na tulad nito ay hindi maaaring gawin ng iba dahil ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang malubha kung may mali. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay bihasa sa Tao of Space, kaya kahit na i-activate niya ang Universe Transference Law at nakatuklas ng problema, mapoprotektahan man lang niya ang kanyang sarili. Mabilis siyang naglakbay, at sa ilalim ng paghihimok ng Space Principles, ang kanyang figure ay kumikislap habang iniiwan niya ang isang bakas ng mga space beacon sa kanyang likuran. Eksaktong kalahating araw mamaya, isang Grand Hall ang biglang lumitaw sa kawalan. Malaki ang Grand Hall, at ang buong gusali ay itinayo sa isang inabando ng Spirit Province. Kahit na malinaw na ang Grand Hall ay itinayo kamakailan, walang tao dito. Nakatayo sa harap ng Grand Hall, tumingin sandali si Yang Kai sa paligid. Noon lamang niya itinaas ang kanyang mga kamay at bumuo ng isang set ng mga selyo upang i-activate ang Universe Transference Law. Malabo niyang nararamdaman ang isang koneksyon sa isang bagay sa isang malayong lugar, na siyang eksaktong direksyon kung saan matatagpuan ang Small Stone World Universe Array. Nang lumitaw ang pakiramdam na ito, alam ni Yang Kai na walang mga isyu sa Universe Array na naset up niya kanina. Siya ay gumugol ng higit sa 20 taon sa pagkukumpuni ng Universe Temples na matagal nang nawalan ng gamit pagkatapos ng mga taon ng pagkasira. Ang kakayahang ayusin ang Universe Temples ay nagpapahiwatig na nalaman na niya ang mga misteryo sa loob ng mga ito, kaya hindi problema para sa kanya na mag-set up ng isa ngayon. Walang pagtutol, at ang kanyang figure ay nawala mula sa lugar pagkaraan ng 3 hininga. Sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, si Yang Kai ay nakatayo na sa Universe Array sa Small Stone World. Si Yuhi ay naghihintay sa tabi sa lahat ng oras na ito at agad na lumiwanag ang mga mata nito nang makita siya habang naghihintay sa kanya. Young Master, tapos na ba? Tumanggo si Yang Kai. Tapos na. Ngunit, ang paggamit ng Universe Transference Law ay nakakaubos ng oras gaya ng dati. Kahit para sa isang taong tulad niya na bihasa sa Tao of Space, ang paggamit ng Universe Transference Law ay huminga ng 3 buong hininga bago siya inilipat pabalik dito. Kung sino pa man, mas mahaba pa ang tagal. Ang kaunting oras na ito ay hindi mahalaga sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit sa isang mapanganib na sitwasyon, tulad ng paghabol ng isang malakas na kaaway, kahit isang hininga ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan, higit pa sa 3. Iyon ang dahilan kung bakit napakakaunting mga tao sa Great Territories ang gagamit ng Universe Transference Law upang makatakas kapag hinahabol. Walang pagkakataon para sa kanila na gamitin ang Universe Temples, maliban kung makakahanap sila ng paraan upang makatakas mula sa kanilang mga kaaway at lumikha ng espasyo at oras na kailangan para i-activate ang Universe Transference Law. Walang makakatulong dito. Masyadong malaki ang distansya kapag lumipat sa isang Universe Temple. Natural lang na magtatagal ito. Si Yang Kai ay nag-iisip na bamulong. Ang Universe Transference Law ay ipinasa mula noong sinaunang panahon. Isa itong secret technique na espesyal na ginagamit para makipag-ugnayan sa Universe Arrays. Kung makakaisip tayo ng paraan para baguhin ang Universe Transference Law, maaari nating paikliin ang oras na ginugol. Natawa lang si Yuhi. Kung ganoon, kailangan mong magtrabaho ng husto sa iyong sarili, Young Master. Pagdating sa Tao of Space, walang gaanong tao sa 3,000 world na makakatulong. Tumanggo si Yang Kai. Ayusin ang isang tao na magtayo ng Universe Temple sa paligid ng Grand Array. Gayun din,
turuan ang mga taong naroon pa rin sa lugar na ito na humanap ng pagkakataong iwanan ang kanilang soul imprint dito. Sa ganoong paraan, magiging mas maginhawa para sa kanila na maglakbay pabalik-balik sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, young master. Hahawakan ko ito ng maayos. Tumanggo siya. Ngayong natapos na ang gitnang Universe Array, ang pagtatayo ng Universe Temple sa paligid nito upang protektahan ito ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kasanayan. Kahit sino ay maaaring gumawa ng isang bagay na tulad nito. Samantala, nag-teleport si Yang Kai sa tulong ng trail ng space beacons na naiwan niya kanina at mabilis na bumalik sa Grand Hall mula kanina. Sa loob ng 3 buwan na ginugol niya sa pag-set up ng unang Universe Array, hiniling na niya sa kanyang mga subordinate na magtayo ng 2 pang Universe Temples sa New Great Territory. Ang Grand Hall na ito ay isa sa kanila habang ang isa ay matatagpuan malapit sa Territory Gate. Ang kaayusan na ito ay pangunahin upang mapadali ang paglalakbay sa New Great Territory. Kapag natapos na ang lahat ng 3 Universe Temples, ang bilis kung saan binuo ng mga magsasaka ang New Great Territory ay tiyak na tataas ng ilang beses. Matapos makapasok sa Universe Temple, nagpahinga si Yang Kai ng ilang araw bago niya sinimulang ayusin ang susunod na Universe Array. Ang unang Universe Array ay inabot siya ng 3 buwan upang makumplito, ngunit ginawang perpekto ang pagsasanay sa lahat ng bagay. Sa makatuwid, ang pangalawang Universe Array ay inabot lamang siya ng 2 buwan upang makumplito. Sinubukan niyang muli ang Grand Array ng personal, at nang makumpirma niya na walang mga isyu sa Universe Array, nagtungo siya sa Small Stone World upang hanapin si Yuhi at hiniling sa kanya na ayusin ang isang tao na magbabantay sa Universe Temple. Pagkatapos nito, sumugod siya sa Universe Temple sa pamamagitan ng Territory Gate ng walang tigil. Pagkatapos ng isa pang 2 buwan, matagumpay ding nakumpleto ang Universe Array sa Territory Gate. Ang 3 Universe Temple ay bumuo ng isang tatsulok sa buong New Great Territory, na sumasakop sa higit sa kalahati ng lugar nito. Ang Heaven Opening Realm Masters of Voidland ay malayang makakapili ng alinman sa 3 Universe Temples bilang kanilang destinasyon kapag ginamit nila ang Universe Transference Law hanggat sila ay nasa New Great Territory. Batay sa iba't ibang lokasyong ito, hinati ni Yang Kai ang 3 Universe Temple sa A, B, at C upang makilala ang mga ito. Ang malapit sa Territory Gate ng New Great Territory ay ang Universe Temple A, ang nasa Small Stone World ay ang Universe Temple B, at ang huli sa mas malalim na bahagi ng New Great Territory ay ang Universe Temple C. Hindi pa nagkaroon ng Great Territory na may napakaraming Universe Temples noon, kaya walang makakatiyak kung ano ang magiging resulta kung ang Universe Transference Law ay isaaktibo sa ganoong sitwasyon. Sa kabutihang palad, ipinakita ng personal na eksperimento ni Yang Kai na malalaman niya ang lahat ng 3 Universe Temples kung i-activate niya ang Universe Transference Law sa New Great Territory. Sa pamamagitan ng pagtutok sa isang partikular na Universe Temple, matagumpay niyang mailipat ang kanyang sarili dito. Ito ay walang problema sa lahat. Pagkaraan ng kalahating taon, ang populasyon ng Small Stone Race sa Small Stone World ay lumawak sa isang tiyak na lawak, at ang pamana ng Small Stone World ay pinahusay din ng naaayon. Ang malalaking batch ng mga materyales sa 3rd grade at sa ibaba ay tuloy-tuloy na inihatid sa Small Stone World. Ang Heaven Opening Realm Masters na namamahala sa Small Stone Race ang namamahala sa pagpapakain ng mga materyales na ito sa Small Stone Race. Ang Stone King sa kani-kanilang mga pugad ay halos naglalagay ng 100 hanggang 200 na itlog sa isang araw ngayon. Kung iyon ang kaso para sa isang clan, magkakaroon ng higit pa sa libo-libo o 10,000 clans. Ang Small Stone Race na inilipat ni Yang Kai palayo sa Small Stone World ay higit pa sa ginawa. Dati, ang Small Stone World ay maaari lamang suportahan ang 2 6th grade Heaven Opening Realm Masters na naglilinang ng sabay, ngunit ang kasalukuyang Small Stone World ay kayang suportahan ang 3 ng walang problema, at iyon ay pagkatapos na kunin ang 3rd grade at 4th grade Heaven Opening Realm Masters ay namamahala sa Small Stone Race sa Small Stone World. Ang paglaki ng pamana ng Small Stone World ay madaling makita. Totoo rin ito para sa miniature universe ni Yang Kai. Noong ang High Heaven Palace ay naghatid dati ng napakalaking dami ng mga materyales sa 3rd grade at pababa sa Small Stone World, direktang kinuha ni Yang Kai ang kalahati ng mga ito at itinapon ang mga ito sa kanyang miniature universe. Ang mga materyales ay hinati ng pantay at nakakalat sa paligid ng mga pugad ng Small Stone Race. Hindi na kailangan ni Yang Kai na pakainin sila ng personal. Sa anumang kaso, ang mga angkan ng Small Stone Race ay automatikong maghahanap ng mga mapagkukunan, kaya hanggat inihagis niya ang mga materyales sa malapit, hindi na kailangang mag-alala ng labis tungkol sa mga ito.
Sa nakalipas na kalahating taon, ang bilang ng mga angkan ng small stone race sa kanyang miniature universe ay tumaas mula 10 milyon hanggang 12 milyon. Ang natatanging small stone race ay tila may kakayahang lumaki ng walang hanggan sa bilang hanggat mayroon silang sapat na mapagkukunan. Sa bawat lumilipas na sandali, ang pamana ng miniature universe ni Yang Kai ay patuloy na lumalakas. Kaya naman, nakinabang din siya sa paglagang ito. Ang parehong bilang ng small stone race ay maaaring magdala ng 10 beses na mas maraming benepisyo sa kanya kumpara sa anumang iba pang nabubuhay na nilalang. Noong nakaraan, pinaplano ni Yang Kai na maghanap ng pagkakataon upang palakihin ang higit pang mga tao sa kanyang miniature universe. Gayunpaman, wala nang ganoong pangangailangan. Bakit kailangan pa niya ng iba pang buhay na nilalang kung mayroon na siyang small stone race? Ano pang mga buhay na nilalang ang posibleng magdulot ng mas maraming benepisyo kaysa sa small stone race? Naglaan din ng oras si Yang Kai upang tingnan ang Profound Yin Bamboo, isa sa 12 minor universe pillars. Ito ay isang madilim at madilim na universe world na walang anumang palatandaan ng mga buhay na nilalang, at ang Profound Yin Bamboo ay matatagpuan sa lugar kung saan ang lahat ng world energy sa universe world ay tila nagtatagpo. Para bang ang lahat ng enerhiya sa mundo ay ginagamit upang suportahan ang pagkakaroon ng partikular na minor universe pillar na ito. Walang gaanong mga tangkay ng Profound Yin Bamboo, halos 12 na lamang, ngunit bawat isa sa kanila ay kasing tangkad ng isang lalaki. Pansamantalang inilipat ni Yang Kai ang isa sa Profound Yin Bamboo sa kanyang miniature universe. Dahil mayroon na siyang world spring sa kanyang miniature universe, na isa sa 4 great universe pillars, ang kanyang miniature universe ay napakatatag na, kaya hindi na niya kailangang gamitin ang Profound Yin Bamboo. Ang tanging dahilan ng kanyang pagkilos ay ang personal na i-verify ang mga epekto at mga espesyal na katangian ng Profound Yin Bamboo. Baka ang Heaven Opening Realm Masters ay magdusa mula sa anumang mga pagkakamali ng kolektahin at pinuhin nila ang Profound Yin Bamboo pagkatapos sumulong sa high-grade Heaven Opening Realm. Bukod dito, sadyang inilagay ni Yang Kai ang Profound Yin Bamboo sa tabi ng isa sa pinakamalaking small stone race clans. Ang clan na ito ay mayroong halos 100,000 clansmen, kaya ito ay walang pangalawa kumpara sa iba pang small stone race clans. Ang world force na ginawa ng partikular na clan na ito ay natural na napakayaman. Sa sandaling itanim niya ang Profound Yin Bamboo, agad na sumimangot si Yang Kai. Hindi dahil ang Profound Yin Bamboo ay hindi tugma sa kapaligiran sa kanyang miniature universe. Bilang isa sa 12 minor universe pillars, ang Profound Yin Bamboo ay tugma sa miniature universe ng sinuman. Ang ikinasimangot niya ay tila nilalamon ng Profound Yin Bamboo ang pamana ng kanyang miniature universe at ginagawa iyon sa sarili nitong mga sustansya sa paglaki. Iyon ay ibang-iba sa World Spring. Ang pagpino sa World Spring ay hindi nagdulot ng anumang ganoong problema. Nang mapagtanto niya na ang World Spring at ang Profound Yin Bamboo ay ganap na naiiba sa una, bahagyang nag-relax si Yang Kai at nagsimulang maghintay ng tahimik. Ang Profound Yin Bamboo ay bumagsak sa lupa pagkatapos ng 1 buwan. Ang world force na nilalamon ay dumami din sa paglaki nito, na dumarami sa paglipas ng panahon. Bagaman ang kabuuang halaga ay hindi malaki, ito ay patuloy na umaagos. Sino ang makatiis sa ganitong pagkonsumo? Kapag ang isang Heaven Opening Realm Master ay gustong sumulong sa susunod na grado, kailangan nilang gumugol ng mahabang taon sa pag-iipon ng pamana ng kanilang miniature universe, ngunit kung itinanim nila ang Profound Yin Bamboo sa kanilang miniature universe, ito ay katumbas ng pagpapakain sa isang mabangis na hayop, na nakikinabang sa pamana ng kanilang miniature universe. Iyon ay hindi maiiwasang magpapabagal sa bilis ng pag-unlad ng kanilang paglilinang. Mahigpit na kumunot ang noo ni Yang Kai. Kung ito lang ang ginawa ng Profound Yin Bamboo, hinding-hindi ito nakalista bilang bahagi ng 12 minor universe pillars. Ito ay walang iba kundi isang mabagal na pagkilos na lason sa sinumang Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, matyaga niyang ipinagpatuloy ang kanyang mga obserbasyon. Martial Pick, Kabanata 4740. Ang emosyonal na Chen Tianfei. Ang paglaki ng Profound Yin Bamboo ay malapit na nauugnay sa world force na natupok nito. Pansamantalang sinubukan ni Yang Kai na iturok ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe sa Profound Yin Bamboo at natuklasan na maaari niyang palakihin ang bilis ng paglaki nito. Lumipas ang 1 pang buwan, at ang Profound Yin Bamboo sa wakas ay lumaki sa taas ng isang tao. Sa puntong ito, sa wakas ay nagpakita ito ng ilang pagbabago. Ang bilis kung saan nilalamon nito ang world force ay naging lubhang mabagal. Sa katunayan, ito ay nabawasan sa isang punto kung saan ito ay halos balewala. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Kung ito ay nasa ganitong uri ng rate, kung gayon ang pagkonsumo ay matitiis.
Kakailanganin lamang ng regular na pagpino ng ilang heaven opening pills upang mapunan ang nawalang enerhiya. Kasunod ng isang serye ng mga eksperimento, natuklasan ni Yang Kai ang mga pagkakaiba sa pagitan ng Profound Yin Bamboo at ng World Spring. Ang mga epekto ng World Spring, na isa sa 4 universe pillars, ay walang alinlangan na mas malakas. Kailangan lang niyang pinuhin at isama ang World Spring sa kanyang miniature universe para sa World Spring upang palakasin at pahusayin ito. Walang ibang presyong babayaran. Sa kabilang banda, iba ang Profound Yin Bamboo. Sa panahon ng paglago nito, nagkaroon ng pangangailangan para sa Profound Yin Bamboo na kainin ang world force ng miniature universe at i-convert ito sa mga sustansya para sa paglaki nito. Ang sitwasyon ay magiging mas mahusay lamang kapag ito ay umabot sa kapanahunan. Kung titingnan ang sitwasyon, tila ang isang magsasaka ay kailangan lamang magbayad ng halaga upang alagaan ang Profound Yin Bamboo para ito ay makinabang sa kanilang miniature universe. Gayunpaman, ito ay tulad ng nabanggit ni Yuhi. Ang Profound Yin Bamboo ay kailangang umiral sa isang malaking sukat upang maging kapaki-pakinabang. Ang isa o dalawang tangkay ay hindi napatunayang napakabisa. Sa kabutihang palad, hindi naging mahirap ang pagpaparami ng Profound Yin Bamboo. Tulad ng kung paano lumaki ang isang normal na kawayan, kailangan lang nito ng sapat na sustansya para ang isang tangkay ng kawayan ay tumubo sa isang buong kagubatan ng kawayan. Sa mga espesyal na katangiang ito ng Profound Yin Bamboo, ito ay naaayon sa pagkakaliste sa 12 minor universe pillars. Kapag ang Heaven Opening Realm Master sa Voidland at High Heaven Palace ay umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm, kakailanganin lang nilang ubusin ang ilan sa kanilang miniature universe heritage para mapangalagaan ang isang Profound Yin Bamboo forest. Walang sino man ang tatanggi sa antas ng sakripisyong ito kumpara sa mga benepisyong makukuha nila. Pagdating dito, ang mga epekto ng Profound Yin Bamboo ay hindi magiging kasing lakas ng World Spring kahit gaano pa ito magparami. Noong una ay hindi sila magka-grade. Hindi inalis ni Yang Kai ang Profound Yin Bamboo sa kanyang miniature universe. Sa kabaligtaran, patuloy niyang ibinuhos ang kanyang lakas dito kaya mas mabilis itong magparami kahit na ang Profound Yin Bamboo ay hindi nakatulong sa kanya sa anumang paraan. Sa pag-asa sa hinaharap, ang Voidland at High Heaven Palace ay tiyak na bubuo ng hindi mabilang na 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Lahat ay mangangailangan ng ilan, kaya mas mabuting pagyamanin ang pinakamaraming Profound Yin Bamboo hanggat maaari ngayon. Masama kung walang sapat na paglilibot pagdating ng panahon. Lumipas ang isa pang buwan at sinisiyasat ni Yang Kai ang paglaki ng populasyon ng Small Stone Race sa Small Stone World ng isang Piggyre ang tumalbog mula sa malayo. Nang mapunta ang Piggyre sa malapit, ang kanyang matabang katawan ay kumikislap na parang isang higanteng bola-bola. Tumakbo siya papunta kay Yang Kai sa nakakagulat na maliksi na mga hakbang at kinuyam ang kanyang kamao. Binabati ni subordinate Chen Tianfei si Sect Master. Pagtingin sa itaas, tinitigan ni Yang Kai si Chen Tianfei at nagbiro. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita, mataba. Lalo kang bamilog. Ang blubber sa mukha ni Chen Tianfei ay napangiti at ang kanyang maliliit na mata ay nakapikit ng labis na hindi na sila makita. Pambabala siyang nagsalita, "Salamat lahat, Sect Master." Ang subordinate na ito ay namumuhay ng maayos at walang malasakit na may masasarap na pagkain at magagandang damit. Kaya naman medyo tumaba ako. Ang kanyang katabaan ay nauugnay sa secret art na kanyang nilinang. Kung mas malaki ang kanyang katawan, mas malakas ang kapangyarihan na maaari niyang ibigay. Bagamat napilitan siyang isumite ang kanyang sarili sa loyalty list at nawala ang kanyang kalayaan bilang resulta, hindi kailanman pinahirapan ni Yang Kai ang mga bagay para sa kanya sa paglipas ng mga taon. Sa kabaligtaran, ang pagbuo ng Voidland at High Heaven Palace ay nagbigay daan sa kanyang paglilinang na umunlad ng maayos. Sa paglipas ng mga taon, lalo siyang nagpapasalamat sa pagpili na ginawa niya noon. Kahit na siya ay nakalista bilang isang alipin sa loyalty list, ang kanyang hinaharap ay walang alinlangan na mas promising kaysa sa oras na siya ay nagsilbi bilang second manager sa Scarlet Star. Nakita ko, tumanggo si Yang Kai. May kailangan ka ba sa akin? Naging mataimtim ang ekspresyon ni Chen Tianfei. Ipinadala ng head manager ang subordinate na ito para imbitahan kang bumalik. Hininaan niya ang kanyang boses na tila natatakot na baka marinig siya ng iba at palihim na bamulong. Nabanggit ng head manager na ang mga negosasyon sa Cave Heavens at Paradises ay umabot na sa conclusion. Hinihiling niya na bumalik ka at magpasya sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Yang Kai bilang pag-unawa. Nakuha ko. Si Yang Kai ay gumugol ng mahabang panahon sa Small Stone World nang hindi bumabalik, kaya ang Cave Heavens at Paradises ay tiyak na mabalisa. Pagkatapos ng lahat,
Ang huling oras na siya ay umalis, siya ay nawala sa loob ng 30 taon. Kung siya ay nawala sa loob ng ilang dekada o kahit na daan-daang taon, kanino nila tatalakayin ang bagay na may kaugnayan sa good fortune divine furnace? Noong una ay binalak nilang iwan si Yang Kai na nakabitin para ibaba niya ang kanyang presyo, ngunit sino ang makakaalam na hindi siya nagmamadali? Dahil hindi nababalisa si Yang Kai, ang Cave Heavens and Paradises ay naging balisa. Bukod dito, hindi sila makapasok sa New Great Territory. Wala silang ideya kung ano ang ginagawa ni Yang Kai sa loob o kung gaano katagal nila kailangang maghintay para sa kanyang pagbabalik. Sect Master, may magagawa ba itong subordinate? Si Chen Tianfei ay time na nagtanong. Ang subordinate na ito ay handang umakyat sa bundok ng mga espada at tumawid sa dagat ng apoy para sa iyo. Kahit kailangan kong isakripisyo itong mataba na katawan, handa akong kumpletuhin ang mga utos mo. Ngumiti si Yang Kai at bahagyang tinapik ang tiyan ni Chen Tianfei. Agad na kumalat ang alon ng karne. Simple lang ang gusto kong gawin mo. Ipagpatuloy mo lang ang paglilinang ng husto. Masyado tayong mahina at maliit sa nakaraan, kaya katanggap-tanggap ang 4th Grade Heaven Opening Realm. Sa kasamaang palad, ang Voidland at High Heaven Palace ay nasa ibang sukat ngayon. Hindi sapat ang 4th Grade Heaven Opening Realm. Dapat kang magmadali at sumulong sa 5th Grade Heaven Opening Realm. Agad na naging mapait ang ekspresyon ni Chen Tianfei. Sect Master, tulad ng alam mo, ang paglilinang ng isang Heaven Opening Realm Master ay tungkol sa akumulasyon. Hindi naman sa ayaw magmadali ng subordinate na ito. Kulang na lang ang accumulation ko. Ang subordinate na ito ay nawasak din. Saglit na nag-isip si Yang Kai at sinabing, kalimutan mo na ito. Hindi mo na kailangang bumalik sa High Heaven Palace sa ngayon. Maghanap na lang ng lugar na paglilinangan sa Small Stone World. Hindi ka pinapayagang umalis hanggang sa makarating ka sa 5th Grade Heaven Opening Realm. Nang marinig ito, napuno ng luha ang mga mata ni Chen Tianfei at napahikbi siya ng may pasasalamat. Sect Master, inalagaan mong mabuti ang subordinate na ito. Ang subordinate na ito ay sumusumpa na italaga ang kanyang buong buhay sa iyo bilang kapalit. Talagang naantig siya. Noon, parehong nagsumite sina Chen Tianfei at Lu Zhou kay Yang Kai, ngunit ang pagkakaiba ay iniwan ni Chen Tianfei ang kanyang pangalan sa loyalty list bilang isang alipin habang si Lu Zhou ay nagkusa na sumali kay Yang Kai. Pareho silang nasa 4th Grade Heaven Opening Realm noong panahong iyon, habang si Yang Kai ay nasa Emperor Realm lamang. Gayunpaman, umalis si Lu Zhou sa isang paglalakbay kasama si Yang Kai at bumalik sa 5th Grade Heaven Opening Realm. Sa kabaligtaran, si Chen Tianfei ay nanatiling natigil sa 4th Grade Heaven Opening Realm. Kalaunan ay kinuha ni Yang Kai sina Mao Zi, Geng Qing, Julia, Hui Go, at Luan Baifang. Lahat sila ay makapangyarihang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters. Kaya, hindi napigilan ni Chen Tianfei na makaramdam ng krisis. Ang kanyang paglilinang ay napakababa lamang kung ihahambing. Ang natitira ay nasa 6th Grade Heaven Opening Realm, ngunit siya ay nasa 4th Grade Heaven Opening Realm lamang. Kahit si Heihi ay nasa 5th Grade Heaven Opening Realm. Alam niyang 9 na pahina lang ang nasa loyalty list. Sa madaling salita, 9 na alipin lang ang kayang tanggapin ni Yang Kai. Ngayong napuno na ang lahat ng 9 na pahina, hahamakin ba siya at iiwan ni Yang Kai dahil masyadong mababa ang kanyang lakas? Kung siya ay talagang inabandona, kung gayon hindi niya magagawang ipagpatuloy ang buhay. Kapag iniwan ng isang tao ang kanilang pangalan sa loyalty list, hindi maaalis ang kanilang pangalan maliban kung sumulong sila sa 7th Grade Heaven Opening Realm, nagkusa ang may-ari ng loyalty list na tanggalin ito, o namatay na lang sila. Para sa kadahilan ng iyon, si Fatty Chen ay nabubuhay ng walang kabuluhan sa lahat ng mga taon na ito. Natatakot siya na baka isang araw ay mamatay na lang siya. Iyon ang dahilan kung bakit palagi niyang ipinakikita ang kanyang sarili sa isang nakakapuri na paraan sa tuwing nakikilala niya si Yang Kai. Natatakot siya na ituring siyang walang silbi ni Yang Kai at magpas siyang iwanan siya. Gayunpaman, ngayon, pinahintulutan siya ni Yang Kai na manatili sa Small Stone World upang magtanim, kaya makikita na walang iniisip si Yang Kai na iwanan siya. Paanong hindi siya magiging emosyonal? Sa wakas ay naresolba na rin ang takot na dala-dala niya sa kanyang puso nitong mga taon. Higit pa rito, ito ay ang Small Stone World. Sino sa mga Heaven Opening Realm Masters sa High Heaven Palace ang hindi nakakaalam tungkol sa mga kababalaghan ng Small Stone World? Lahat sila ay nagsumikap na makaipon ng mga puntos ng kontribusyon para lang makipagkompetensya para sa 20 slots para pamahalaan ang Small Stone Race. Nakakalungkot lang na 20 tao lang ang napili sa 2,000 o higit pang Heaven Opening Realm Masters.
Iilan lang ang mga tao ang nakatadhana na maging maswerte. Ngayong nagsalita na si Yang Kai, isa na rin sa kanila si Chen Tianfei. Hindi pa banggitin, hindi na niya kailangan pang alagaan ang small stone race, kailangan lang niyang maghanap ng tahimik na lugar at tumuon sa paglilinang sa retreat. Natukso si Chen Tianfei na ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, ibalik ang kanyang ulo, at humagulgol sa pagtawa upang ipakita ang kanyang kaligayahan. Scrum, scrum, sinipal ni Yang Kai si Chen Tianfei sa puwitan. Oo naman, si Chen Tianfei ay gamulong ng ilang beses na parang bola. Noon lamang siya nagagawan sa kanyang mga paa at tumakas sa kanyang paningin. Habang pinapanood ang pag-alis ni Chen Tianfei, maingat na hinimas ni Yang Kai ang kanyang baba. Dapat ko bang dalhin si Yun Xinghua? Kabilang sa 9 na tao na nakalista sa kanyang loyalty list, sina Mao Zi, Geng Qing, Julia, Hui Go, at Luan Baifeng ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Sina Heihi at Xin Pang ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm. Tanging sina Chen Tianfei at Yun Xinghua ang kabilang sa 4th grade Heaven Opening Realm. Wala siyang naramdaman tungkol dito sa nakaraan, ngunit habang patuloy na bumubuti ang kanyang lakas at dumami ang bilang ng mga masters ni Yang Kai, ang isang 4th grade Heaven Opening Realm Master ay naging medyo hindi kanais-nais. Gayunpaman, sa karagdagang pagsasaalang-alang, nagpasya siya laban sa ideya. Si Yun Xinghua ay tinutulungan si Mo Mei sa Void Star City sa lahat ng oras na ito. Bumaba siya para batiin si Yuhi, pagkatapos ay inactivate niya ang Universe Transference Law at direktang nakarating sa Universe Temple A na matatagpuan malapit sa Territory Gate. Si Yuhi ay nagayos na ng ilang Heaven Opening Realm Masters na magbabantay sa lugar na ito, kaya nang mapansin nila ang hitsura ni Yang Kai, yumuko sila ng may paggalang. Sect Master. Tumango si Yang Kai at casual na nagbigay ng ilang nakapagpapatibay na salita sa kanila bago siya dumiretso sa Territory Gate. Ilang sandali pa, nakarating na siya sa High Heaven Palace. Ang una niyang ginawa ay bumisita sa kanyang mga magulang at suriin ang kalagayan ng paglilinang ng kanyang dalawang alagad. Si Zhao Ya ay kasing galing ng dati. Kahit nakalahating taon pa lang mula noong dumating siya sa Star Boundary, naka-advance na siya ng 3 minor realms. Makikita kung gaano katikat ang kanyang kakayahan. Natural na ito ay nauugnay din sa sobrang kanais-nais na kapaligiran ng paglilinang sa Star Boundary. Habang nasa loob ng miniature universe ni Yang Kai, hindi siya makakaasenso ng ganoon kabilis kahit na hindi niya sinasadyang supilan ang kanyang paglilinang. Kung ikukumpara, si Zhao Yebei ay tila nakakaawa. Ang kanyang cultivation ay mas mababa kaysa kay Zhao Ya ng ilang Great Realms, kaya naisip na ang bilis ng kanyang cultivation ay dapat na mas mabilis kaysa sa kanya. Magkagayunman, nagawa lamang niyang sumulong ng 2 minor realms. Pagkatapos magtanong ng ilang mga katanungan at lutisin ang ilang mga isyo na kinaharap ng 2 maliliit na bata sa panahon ng kanilang paglilinang, umalis si Yang Kai. Hindi niya ipinaalam sa sino man ang tungkol sa kanyang pagbabalik, ngunit malinaw na naramdaman ng mga kinatawan ng Cave Heavens and Paradises ang kanyang aura. Hindi nagtagal bago dumating si Hua Qingxi para magulat. Sect Master, nagpadala ng mensahe si Elder Yu. Sa 3 araw, ang mga kinatawan ng Cave Heavens and Paradises ay bibisita sa High Heaven Palace para talakayin ang bagay na may kaugnayan sa Good Fortune Divine Furnace sa iyo. Naiintindihan. Tumango si Yang Kai. Siguraduhin gumawa ng ilang paghahanda ng maaga. Ang huling pagkakataon na ang High-Grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay nagtipon sa High Heaven Palace, ito ay upang talakayin ang pagtatayo ng Dao Temples sa Star Boundary at ang recruitment ng mga disipulo. Kaya naman, nagkaroon ng karanasan ang High Heaven Palace sa pagbibigay ng mabuting pakikitungo sa kanila. Oo, sumagot siya. Nga pala, paano sila nakipag-usap sa iyo sa lahat ng oras na ito? Tanong niya. Maikling sumagot si Hua Qingxi. Si Elder Yu ang nagsisilbing middleman para ipasa ang mga mensahe sa akin. Matigas ang ulo kong pinananatili ang 3 buwang yugto at tumanggi akong gumalaw, at tila ayaw nilang gawing mahirap ang mga bagay para sa akin. Dahil may balak silang magtipon sa High Heaven Palace, sigurado akong nagkasundo na sila. Pupunta sila para makipag-ayos sa iyo, Sect Master. Tumawa ng mahina si Yang Kai. Hindi sila maaaring patuloy na magpaliban. Kapag mas maaga nilang sinimulan ang paggamit ng Good Fortune Divine Furnace, mas maaga silang magsisimulang mag-ani ng mga benepisyo. Huli na kung maghihintay sila hanggang sa malalaki na ang kanilang mga alagad. Sayang lang at kakaunti lang ang oras. Kung maaari nating ipagpaliban ang mga bagay ng kaunti, tiyak na makakatanggap ang Voidland ng higit pang mga benepisyo.